nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Hindi agad umuwi si Bambi. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sasakyan na walang tiyak na destinasyon hanggang sa ang mga gulong na angkusan ng tumigil sa isang maliit na park sa gilid ng Pasig River sa Guadalupe, Makati. Malalim na ang gabi, ang ingay ng lungsod ay naging mahinang ugong na lamang at ang paligid ay napabalot ng kapayapaan na tila nangungutya sa kaguluhang bumabalot sa kanyang isipan. Ilang joggers ang nagdaan sa malayo at may mga magkasintahang nakaupo sa tabi ng ilog, mga aninong naglalambingan na lalong nagpatuli sa sakit ng nararamdaman ni Bambi. Naglakad siya ng walang kibo patungo sa railing na nakaharap sa tubig. Tanaw mula roon ang mga billboards at matatayog na gusali sa kabilang pangpang, mga ilaw na buhay, makulay at tila sumasayaw sa ritmo ng masayang syudad. Ngunit sa gitna ng lahat ng liwanag na iyon, pakiramdam ni Bambi ay nilamon siya ng isang napakadilim na kawalan. Nanginginig ang kanyang mga daliring humawak sa bakal ng railing bago dahan-dahang hinawakan ng dibdib. Ang sakit, bulong niya. Napapikit siya, sinusubukang pakalmahin ang sariling hininga na tila sasabog sa anumang oras. Ikaw naman kasi, ang boses niya ay nanginginig. Baha ng pait. Mali ka rin eh. Masyado kang umasa. Masyado kang nag-assume. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi kasabay ng unang patak ng luha. Ngayon, iyak ka ng iyak. Gaga ka. Napailing siya. Hindi na makayanan ang bigat ng kanyang sariling katotohanan. Humakbang siya palayo sa railing at naupo sa isang bakanting bench sa ilalim ng poste ng ilaw. Doon, tuluyan nang bumigay ang kuta ni Bambi. Sa simula, tahimik lang ang mga luha, ngunit habang tumatagal, ang bawat segundo ay tila isang matalim na karayom na humahaplos sa kanyang puso. Hindi na niya napigilan ang pag-akyat ng lahat ng kinikimkim na emosyon. Ang unang pagkikita, ang mga ngiti ni Lance, ang mga mensaheng nagbibigay kulay sa kanyang umaga at ang haplos nito sa kanyang braso noong siya ay nahihilo. Ang lahat ng mga sandaling iyon na akala niya ay mga motibo ng isang espesyal na pagtitinginan ay isa-isa nang naging mga bubog na bumabaon sa kanyang dibdib. Lahat pala ng iyon ay para lamang sa isang kaibigan. Napahagulhol na siya ng malakas. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay. Pilit na pinipigilan ang ingay, ngunit ang sakit ay hindi na kayang ikulong. Ang tanga-tanga mo, Bambi, pagalit niyang bulong sa sarili sa gitna ng pagikbi. Sa edad na ito, hinayaan niyang naniwala ang kanyang puso sa mga bagay na hindi naman pala nakalaan para sa kanya. Mariin niyang pinunasan ang kanyang mga mata, ngunit ayaw nang tumigil ng pag-agos ng mga luha. At sa bawat hagulhol niya, ramdam niya isang bahagi ng kanyang pagkatao na tuluyan ng naglaho. Habang patuloy sa pag-iyak si Bambi sa ilalim ng malamlam na poste, isang bahagyang pag-alog ng bench ang nagpabalik sa kanya sa kanyang ulirat. May umupo sa kanyang tabi. Agad siyang natikilan. Narigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Nawala ang sakit na bumabalot sa kanyang puso na palitan ng isang matalas na kaba. Malalim na ang gabi. Ang park ay halos wala ng tao at ang presensya ng taong ito sa tabi niya ay tila isang banta. Masamang tao kaya ito? Mabilis na naglaro sa kanyang isipan ang mga nakakatakot na mga balita. Hindi siya makagalaw. Nakapako ang kanyang tingin sa madilim na tubig ng Pasig River. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga luha,
pilit na inaayos ang kanyang paghinga. Huwag kang lilingon, utos niya sa sarili. Tumayo ka at umalis. Katatayo pa lamang niya, isang boses ang pumutol sa katahimikan ng gabi. I think you need something to wipe your tears. Napahinto si Bambi. Ang boses ay malalim, mababa at may kakaibang otoridad na hindi nakakatakot. Bagkos ito ay may himig ng pagunawa. Dahan-dahan siyang lumingon at sa mahinang ilaw mula sa poste naaninag niyang isang lalaking nakaupo pa rin sa bench. Matangkad, malapad ang pangangatawan at kahit na bahagyang nakatago ang mukha nito sa anino, ramdam ang isang tindig na hindi karaniwan. May iniaabot itong puting panyo. Hindi agad gumalaw si Bambi. Ang kanyang pagkatawa ay nagbabala, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na katiyakan. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi mapanghusga. Don't worry, mahinahon itong dagdag. This is clean. Tumingin si Bambi sa panyo, pagkatapos ay muli sa estranghero. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kaba na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kalmado. Thank you, mahinang tugon ni Bambi. Ang boses ay paos pa rin mula sa pag-iyak. Kinuha niya ang panyo at sa sandaling maglapat ang kanilang mga daliri, naramdaman niyang isang mainit at matatag na presensya. Bahagyang lumawak ang ngiti ng lalaki. Tumingala ito sa madilim na langit bago muling tumingin sa kanya. Heartbreak? Simpleng tanong nito. Nanigas si Bambi. Ang salitang iyon ay tumama sa kanya ng direkta, parang isang malakas na suntok sa sikmura na nagpaalala sa kanya kung bakit siya naroon sa gitna ng gabi, luwaan at sugatan. Hindi sinagot ni Bambi ang tanong. Sa halip, tahimik niyang ipinahid ang panyo sa kanyang pisngi. Tumayo ang lalaki. Sa pagtayo nito, tila nagbago ang atmosfera sa paligid. Matangkad, halos kasing tangkad ni Lance. Malapad ang balikat at matipuno ang pangangatawan na kahit sa ilalim ng simpleng itim na polo shirt at maong ay hindi maitatago ang isang presensyang may otoridad. By the way, I'm Dylan. Dylan King. Inilahad nito ang kanyang kamay. How about you? Natigilan si Bambi. Ang apelyedong King ay tila isang matalim na latay na tumama sa kanyang pandinig. Tumingin siya ng mataman sa lalaki at sa pagkakataong ito, tumama ang liwanag ng poste sa mukha ni Dylan. Natigilan siya, ang hugis ng panga, ang matangos na ilong at ang mga matang tila may hinahanap, pamilyar ang lahat, imposible. Ang alam niya, 3 magkakapatid lamang ang mga King. Bakit ngayon lang niya ito nakita? Bakit ngayon lang ito lumitaw? Hindi kinuha ni Bambi ang kamay nito na natili siyang nakatulala. Nakaramdam ng bigla ang lamig. Napansin ni Dylan ang kanyang pag-aalinlangan. Dahan-dahan itong ibinaba ang kamay. Sorry kung naistorbo ko ang pag-iisa mo. Malumanay nitong sabi. Again, may I ask your name? Nag-atubili si Bambi. You can call me Bambi. Hindi niya sinabi ang buo niyang pangalan. Hindi nawala ang pagkalito sa kanyang mga mata. Nakatitig siya kay Dylan. Bahagyang tumawa ito, isang tunog na malalim at puno ng pamilyar na tono. As I said, I am a king. Kalmado nitong pagpapatuloy. Actually, I am Lance's brother. Tuluyang napaawang ang bibig ni Bambi. Ano? Half-brother to be exact. Dagdag ni Dylan, tila hindi apektado sa bigat ng kanyang binitawang salita. Pakiramdam ni Bambi ay biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sa lahat ng oras, sa gabing ang puso niya ay duguan at wasak na wasak. Bakit kailangang isang king na naman ang tumayo sa harap niya? Ang tadhana ay tila isang malupit na manunulat na pilit siyang ikinukulong sa anino ng pangalang naging sanhi ng kanyang lungkot.
Kung kapatid mo si Lance, bakit hindi kita nakikita? At bakit ang pinakilala lang ng mga king ay silang tatlo? At bakit nang sabihin mong kapatid ka ni Lance, parang may alam ka sa koneksyon naming dalawa? Sunod-sunod na tanong ni Bambi. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa habang dahan-dahang napapaatras. Sino ka ba talaga? Nagsasabi ka ba ng totoo? Napatawa na lamang si Dylan. Sinabi ko na nga, I am Lance's half-brother, sagot ni Dylan. At kung ikukwento ko ang buong istorya ng pamilya namin, baka abutin tayo ng sunrise. Napabuntong hininga siya bago itinoon ang paningin sa madilim na agos ng ilog. I am not part of their circles and I chose that way. Tinitigan lang siya ni Bambi nang may pagdududa pa rin. I was there sa party kanina, pagpapatuloy niya. Hindi mo lang ako napansin. Napakunot ang noo ni Bambi. Imposible, kabisado ko halos lahat ng bisita. Ngumiti si Dylan, isang ngiting tila tanggap ang kanyang kalagayan. Kabisado mo lahat ng katulad nila. Tumingin siya sa sariling simpleng kasuotan. Di ako nagsuot ng suit at ayoko din. I don't have a seat sa table ng mga king. Hindi malaman ni Bambi kung ano ang isasagot. Pero may isang bagay akong sigurado, dagdag ni Dylan. Ang mga mata ay nakapako kay Bambi. Ano? Pansin na pansin kita. Nanlaki ang mga mata ni Bambi. What? Bahagyang humakbang palapit si Dylan. You caught my attention. Hindi agad nakapagsalita si Bambi. Sa ibang pagkakataon, baka inirapan niya ito o tinalikuran. Ngunit sa gabing iyon, ang kanyang buong pagkatao ay pagod na. At sa tanong mo kung bakit alam ko ang connection ninyo ni Lance, seryosong pagpapatuloy ni Dylan. Well, I am not nosy ha. Narinig ko ang confrontation ninyo sa parking lot. Naliga si Bambi. Narinig mo? Tumango si Dylan. Nandoon din ako, hindi sinasadya. Napapikit si Bambi sa matinding kahihiyan, ngunit hindi pa tapos si Dylan. Actually, nagatubili ito. Sinundan talaga kita. Napatingin ng diretso si Bambi sa kanya. At bakit? Napabuntong hininga si Dylan. Nakita kita pagkatapos ng engagement announcement. Mukha kang mawawasak anumang oras. Sandaling tumigil si Dylan, tila nagtitimbang ng mga salita. Nag-aalala ako. Natahimik si Bambi. Ang sinseridad sa boses ni Dylan ay parang haplos na hindi niya inaasahan. I'm sorry on behalf of my brother, mahinang sabi ni Dylan. Agad na umiling si Bambi. Huwag kang humingi ng tawad para sa kanya. Dahil sa sandaling iyon, na-realize niya na ang mas masakit na katotohanan, hindi 100% kasalanan ni Lance. Kasalanan niya rin ang pagpapakain sa sariling ilusyon at iyon ang realidad na nagpabigat sa kanyang puso ng higit sa lahat. Habang pinagmamasdan ni Bambi si Dylan, hindi nito batid na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay may sariling kwento na napakalalim. Si Dylan King ang bunga ng isang nakaraang pagtataksil ng matandang king. Siya ay anak sa labas. Sa katunayan, hindi si Lance ang ikatlong anak. Ang posisyong iyon ay kay Dylan. Hindi man siya kailanman naging bahagi ng mga opisyal na press release, alam ng mga matataas na antas ng business world ang tungkol sa kanya. Hindi naman siya pinabayaan ng pamilya. Sa katunayan, madalas siyang imbitahan sa mga pribadong pagtitipon ng mga king, bagaman mas pinili niyang minsan hindi dumalo. Nung una, ang asawa ng kanyang ama ay puno ng pagtutol, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan din siyang tanggapin ito hanggang sa punto na siya na mismo ang nagpapadala ng mga imbitasyon sa kanya. Tulad ng kanyang mga kapatid, pinagkatiwalaan si Dylan ng sariling dibisyon sa negosyo ng pamilya at gaya ng inaasahan sa dugong king, bawat business venture na kanyang pinasok ay matagumpay. Mahigit 80% ng kanyang operasyon ay nakakabit sa mother company ng mga king, habang ang natitirang bahagi ay kanyang sariling imperyo na binuo mula sa wala. Meron din siyang nakalaang trust fund, isang pamana na katulad ng natanggap ng iba niyang kapatid. Ngunit higit sa kayamanan,
Ang pagkakatulad nila ni Lance ay kapansin-pansin. Hindi rin mahilig si Dylan sa labis na karangyaan, maliban na lamang sa kanyang hilig sa mga makina at mabilis na sasakyan. Hindi alam ni Bambi ang lahat ng tungkol kay Dylan. Sa bawat anggulo ng kanyang muka, sa talim ng kanyang titig at sa tindig ng kanyang balikat, hindi maikakaila ang dugong king na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa harap ni Bambi, si Dylan ay hindi lamang isang estranghero, siya ay isang refleksyon ng lalaking plano niyang kalimutan na. Matagal na walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang agos ng tubig ng Pasig River at ang paminsan-minsang pagdaan ng mga sasakyan sa kalayuan. Muling pinunasan ni Bambi ang kanyang mga mata gamit ang panyo ni Dylan bago siya napabuntong hininga. Kailangan ko nang umuwi, mahinang sabi niya. Tumango si Dylan. I'll walk you to your car. Hindi na tumutol si Bambi. Tahimik silang naglakad patungo kung saan nakapark ang sasakyan nito. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Bambi na mapatingin paminsan-minsan kay Dylan. Kahit simple lamang ang pananamit nito, hindi makakaila ang presensyang taglay nito. Tahimik lang, ngunit hindi nakakailang ang katahimikan. Nang makarating sila sa sasakyan ni Bambi, agad niyang kinuha ang susi mula sa kanyang bag. Ngunit bago pa man niya ito maipasok, marahang hinawakan ni Dylan ang kanyang pulsuhan. Napatingin si Bambi dito. You're not driving tonight. Napakunot ang noo ni Bambi. Excuse me? You've been crying for hours, Bambi. You're in no condition to drive. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Kaya kong magmaneho. No, you can't. Nainis si Bambi. At bakit ikaw ang nagdidesisyon? Tahimik lamang siyang tiningnan ni Dylan, walang bakas ng biro sa mukha nito. Because you have been emotionally unstable for the past few hours. Napataas ng kilay si Bambi. Excuse me? Hindi mo naman ako kilala. Exactly, kalmadong sagot ni Dylan. At kahit hindi kita kilala, alam kong delikadong magmaneho ang isang taong kakaiyak lang ng ganito. Napabuntong hininga si Bambi. Lahat ba kayong king mahilig mangialam? Bahagyang ngumiti si Dylan. No, pero mukhang kailangan mong may mangialam ngayon. Natigilan si Bambi. Bago pa siya makapagsalita, inilabas na ni Dylan ang cellphone nito at may tinawagan. Manong, pakipick up po ng sasakyan ko. I'll send the exact location. Ibinaba nito ang tawag at muling tumingin kay Bambi. My driver will get my car. Aabalahin mo pa yung driver mo, hindi napigilang tanong ni Bambi. Napangiti si Dylan. It's okay, I told you, I am a king. Napairap si Bambi. Mayabang. Natawa si Dylan sa unang pagkakataon ng gabi ngayon. Say whatever you want. Sa kabila ng namamaga niyang mga mata, hindi napigilan ni Bambi ang bahagyang pagtaas ng kilay. Ang tikas talaga ng ulo, bulong niya sa sarili. By the way, let us wait for the driver. Ipapasunod ko lang yung sasakyan sa atin. Sabi ni Dylan habang inilalagay muli ang cellphone sa kanyang bulsa. Napabuntong hininga si Bambi. Ramdam ang muling pag-akyat ng kanyang pagkairita. Hay nako, sinabi ko nang ako na ang bahala eh. Unti-unti nang bumalik ang dating kamalditahan ni Bambi. Hindi iyon nakaligtas sa mapanuring mata ni Dylan. Sa halip na magalit o mainis sa kanyang pagiging matigas, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Isang ngiting napakatamis, ngunit sapat para lalong magpainit ng ulo ni Bambi. Tumalikod si Bambi at naglakad para lalong lumapit sa kanyang sasakyan. Huwag nang matigas ang ulo, Chut. Napahinto si Bambi sa kanyang paghakbang. Ha? Lumingon siya kay Dylan, ang kanyang kilay ay halos magsalubong na. Sinong Chut? Bahagyang lumawak ang ngiti ni Dylan. Tila nag-e-enjoy sa nakikita niyang reaksyon. Ikaw? Ako? Tanong ni Bambi, nalilito na naiinis. Chubby na cute, Chut. Sa isang iglap, tila may nagbuhos ng mainit na tubig sa kanyang muka. Uminit ang magkabilang pisngi ni Bambi. Mabuti na lamang at mahina ang ilaw sa park, kung kaya't hindi masyadong halata ang mabilis na pamumula ng kanyang balat. Hewan ko sa'yo, corny, mabilis niyang sagot bago mabilis na tumalikod. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Dylan. Maya-maya pa ay bahagya siyang natawa.
Sa kabila ng namamagang mata at basang pisngi, hindi maikakailang may bahagyang gumaan sa dibdib ni Bambi. Marahil sa gitna ng lahat ng nararamdaman, ang makatanggap ng isang simple at nakakainis na bansag ay sapat upang malimutan niya kahit sandali lang ang sakit na dala ni Lance at ng kagagahan niya. Dumating ang driver ni Dylan makalipas ang ilang minuto. Tahimik na kinausap ito ni Dylan at binigyan ng malinaw na instruction na sundan sila hanggang sa bahay ni Bambi. Hindi na siya nagmungkahi na paglipat ng sasakyan, sapat na sa kanya ang pumayag si Bambi na siya ang magmaneho sa sarili nitong kotse. Ayaw na niyang muling uminit ang ulo nito na maaring maging dahilan upang tanggihan siya nito ng tuluyan. Tahimik ang naging biyahe. Maliban sa paminsang-minsang pagbibigay ni Bambi ng direksyon, ang tanging nagpupuno sa tahimik na espasyo ay ang mahinang tugtog mula sa radyo. Sa likuran nila, ang sasakyan ni Dylan ay parang isang aninong hindi humihiwalay. Nang huminto sila sa harap ng bahay ni Bambi, agad na inunat nito ang kanyang kamay. Akin na ang susi, Dylan. Ngunit sa halip na ibigay ito, pinatay muna ni Dylan ang makina. Lumabas ito ng sasakyan, umikot sa kabilang bahagi at binuksan ang pinto ni Bambi. Inilahad niya ang kanyang kamay ng may magalang na ngiti. At your service, Chut. Napairap si Bambi, bagaman hindi na kasing talim ng dati ang kanyang irap. Kaya ko na, malamig niyang sagot. Iniwasan ang kamay ni Dylan at bumaba ng kusa. Akin na ang susi, ulit ni Bambi na kalahadang palad. Ngumiti ng bahagya si Dylan, may halong pangungulit. I'll give it to you if you give me your full name. Napabuntong hininga si Bambi, nais na lamang matapos ang lahat. Okay, para matapos na, wika niya bago huminga ng malalim. Benedict Mercado, happy? Lalong lumawak ang ngiti ni Dylan. Very happy. Sandali siyang tumitig kay Bambi. Nice meeting you, Chut. Saka lamang nito inabot ang susi. Agad iyong kinuha ni Bambi, ramdam ang muling pag-init ng kanyang pisngi. Umuwi ka na, naghihintay na ang driver mo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Dylan. Agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa gate. Ngunit bago pa man niya maipasok ang susi sa kandado, muling nagsalita si Dylan. Ang boses ay seryoso. Mr. Benedict Mercado, napahinto si Bambi, hindi lumingon. I am hoping you'll be okay, ani ni Dylan. I mean it. Tumigil siya sandali bago magpatuloy. Gusto ko ring malaman mo na may mga lalaking deserving ng atensyon mo. Hindi lang naman isa ang king sa mundo eh. Tuluyang natigilan si Bambi. Hindi siya lumingon pa rin. Hindi siya sumagot. Good night, my chubby cute Bambi. Pahabol ni Dylan na may bakas ng kasiyahan. Tumalikod na ang lalaki at naglakad pabalik sa sasakyan. Naiwang nakatayo si Bambi sa harap ng gate. Ang puso ay may kakaibang kagaanan sa gitna ng hapdi. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo. Hindi, ayaw ko nang mag-isip. Hindi ngayong gabi. Dandahan siyang pumasok sa loob ng bakuran, hinayaan ang sasakyan sa labas at tuluyang isinara ang dapat isara na. Kinabukasan, maaga nang nagising si Bambi. Halos hindi rin naman siya nakatulog ng maayos. Tahimik siyang nagbihis at inihanda ang sarili para sa opisina. Paglabas niya ng silid, kumakain na ng almusal sina Sonia, Lolo Ben at Lola Nora sa hapag. Good morning, pilit na masiglang bati ni Bambi. Oh, good morning nga po, sabi ni Lola Nora. Lumapit si Bambi at umupo sa kanyang nakasanayang pwesto. Tahimik siyang nagsandok ng kanin, ngunit hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni na Sonia at Lolo Ben ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Bambi. Nagkatinginan ng mag-ama bago muling ibinalik ang tingin kay Bambi. Ayos ka lang ba po? Tanong ni Lolo Ben. Saglit na natigilan si Bambi bago pilit na ngumiti. Hayos lang ako, Lolo, aniya kasunod na isang pilit na tawa. Anong klaseng tanong yan? Hindi sumabay sa ngiti si Lolo Ben. Sa halip, mas tiningnan niya ito ng malalim. Sabihan mo lang kami kung may dinaramdam ka ha, malumanay na sambit ng kanyang mami na si Sonia. Kung hindi maayos ang pakiramdam mo, pwede ka namang lumiban ngayon. Nag-aalalang tumingin din si Lola Nora.
Ayos lang po talaga ako. Pagpupumilit ni Bambi, pilit na pinapanatiling magaan ang tono. Nagkatinginan ng tatlo. Hindi na sila nagpumilit pero alam nilang may itinatagong mabigat na nararamdaman base sa pinapakita ng mga mata nito. Ipinagpatuloy ni Bambi ang pagkain. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa gitna ng sakit na iniwan ni Lance, sumisingit sa kanyang isipan ang lalaking unang beses pa lamang niyang nakilala kagabi. Huwag nang matigas ang ulo, Chut! Napairap si Bambi. Corny, pulong niya sa sarili, ngunit kasabay nito ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi na hindi niya namalayang naganap. Anak, tawag ni Sonia na nagpabalik sa kanya sa kasulukuyan. Nang mapatingin siya sa hapag, nakita niyang nakatitig sa kanya ang tatlo. Tila nagtataka ang mga ito sa bigla niyang pagngiti at pag-irap ng walang dahilan. Nagsalita ulit si Sonia. I'm not sure kung good time ba ito pero gusto ko lang sanang malaman kung kailan ka available para makapunta tayo sa US Embassy. Napatingin si Bambi sa kanyang mami. Kailangan lang kasi ninyong magpakita, pagpapatuloy ni Sonia. Sabi ng lolo mo, sabay na lang daw kayong tatlo. Tahimik na tumango si Lolo Ben bilang pagsang-ayon. Nag-isip si Bambi. Ang Amerika. Ang lugar kung saan gusto sila isama ng mami niya at para makapagsimula muli ng panibagong buhay kasama ito. Naalala din niya ang usapan nila na kahit hindi pa siya nakapagpasya, aasikasuhin pa rin nila ang mga papeles. Okay mami, mahinahon niyang sagot. Siguro next week na po, sabihan ko po kayo. Muling natahimik ang hapag. Habang humihigop ng kape, tumingin si Bambi sa bintana. Unti-unti na siyang napapaisip sa posibilidad na baka nga matuloy ang pagsama niya sa Amerika. Pero ayaw pa rin niyang magpasya lalo na at hindi pa stable ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng almusal, hindi na nagtagal pa si Bambi. Isa-isang hinalikan niya sa pisngi sina Sonia, Lolo Ben at Lola Nora bago tuluyang lumabas. Ingat ka apo, pahabol ni Lola Nora. Drive safely, dagdag ni Sonia. Tumango lamang si Bambi bago lumabas. Sumakay na siya agad ng kanyang sasakyan at tinahak ang daan patungo sa opisina. Pagdating niya roon, nadatdan niya si Lovely na abala sa pagbibigay ng instruction sa kanilang mga staff. Napalingon ang kanyang kaibigan nang mapansin ang pagpasok niya. Good morning, bati ni Lovely. Morning, maikling tugon ni Bambi. Iyon lang, walang pangungulit. Walang mapang-asar na komento o mga tanong na karaniwan nitong ibinabato sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ni Lovely ang kanyang matalik na kaibigan bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang tablet. Nakita niya ang lahat kagabi, ang pilit ng ngiting walang halong saya at ang latay ng sakit na bumabakas sa bawat kilos nito. Bilang kaibigan, batid ni Lovely na may mga pagkakataong ang pinakamatinding paraan ng pagmamalasakit ay hindi ang pagtatanong kundi ang pagbigay ng espasyo. Hindi nagtagal, naging abala na ang lahat sa opisina. Sunod-sunod na tawag mula sa mga kliyente, mga supplier na kailangang kausapin, mga meeting na dapat daluhan at mga detalyeng kailangang ayusin para sa mga darating na events. Muli na namang sumisid si Bambi sa mundo ng mga deadline at project proposal. Sa loob ng ilang oras, ang mga numero at logistics ang nagsilbing takbuhan niya. Naging sapat ang bigat ng trabaho upang patahimikin kahit pansamantala lamang ang magulong isip at sugatang puso ni Bambi. Sa mga oras na iyon, ang tanging mahalaga ay ang matapos ang araw nang hindi na muling bumabalik sa alaala ang nagdaang gabi. Bandang hapon, unti-unti nang humuhupang ingay sa opisina. May ilan ng staff ang nagsisimulang magligpit ng kanilang mga gamit matapos ang maghapong pagod. Sa reception area, nakaupo si Lovely habang sinusuri ang ilang dokumento sa kanyang tablet. Katabi ang ilan sa mga staff na abala rin sa kanilang gawain. Biglang bumukas ang salaming pinto. Sabay-sabay na napalingon ang mga naroroon. Sir Lance! Masayang bati ng isa sa mga staff. Good afternoon, sir. Bahagyang ngumiti si Lance bilang tugon. Ngunit hindi iyon ang ngiting nakasanayan nilang makita. May kung anong bigat na nakapinta sa kanyang muka.
Ang mga matang dating laging buhay at puno ng enerhiya ay tila nababalot ngayon ng anino ng pagod at pagsisisi. Napatingin si Lovely. "Hi Lovely," magalang na bati ni Lance. "Hi," maikling tugon nito. Iyon lang, walang pamilyar na pang-aasar, walang mainit na pagtanggap. Ramdam ni Lance ang kakaibang lamig. Hindi ito bastos, ngunit malinaw na ayaw siyang kausapin nito ng matagal. "Pwede ko bang makausap si Bambi?" Mahinahon niyang tanong. Tahimik na isinara ni Lovely ang tablet bago tumingin sa kanya. "May meeting siya." "Okay, I'll wait." Tumango lamang si Lovely. Wala namang problema. Tahimik na muli itong ibinalik ang pansin sa kanyang ginagawa. Hindi na rin nagsalita si Lance. Nanatili siyang nakatayo sa reception. Ang mga mata ay paminsan-minsang tumitingin sa hallway patungo sa conference room. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng conference room. Naunang lumabas ang dalawang coordinators. "Thank you, Sir Bambi." "Okay, i-update niyo lang ako mamaya ha," bili ni Bambi habang may hawak na folder. Nang makaalis ang mga ito, napansin ni Bambi ang hindi pangkaraniwang katahimikan sa reception. Pagtingin niya sa harapan, tumama ang kanyang paningin kay Lance. Saglit siyang natigilan, ngunit isang segundo lamang ang lumipas, agad niyang ibinalik ang maskara ng pagiging professional. Lumapit siya sa reception area. "Lance," maikli, kalmado, walang emosyon. Samantala, bahagyang gumaan ang mukha ni Lance nang makita siya. "Boss," mahina ang pagkakabigkas nito, ngunit naroon pa rin ang nakagawiang pagtawag. Hindi sumagot si Bambi. Tiningnan lamang niya ito ng diretsyo. Isang titig na waring sinusukat ang lalaking nasa harap niya. Pakiramdam ni Lance ay may kung anong mabigat na dumatagan sa kanyang dibdib. Ang taong nasa harap niya ay tila nag-iba kaysa dating Bambi. "Pwede ba tayong mag-usap?" Maingat nitong tanong. Pinagmasdan siya ni Bambi ng matagal, tila nagtitimbang bago bahagyang tumango. Napabuntong hininga ito. Kahit iwasan man niya ito, darating din ang oras na mag-uusap sila. Kaya sa isip-isip niya ay huwag na lang patagalin. "Sige, Lovely, okay lang ba na sa loob muna kayo?" Tumango lamang ang kaibigan, hindi na nagtanong. Sumunod naman ang dalawang staff kay Lovely. Tahimik ang dalawa, ngunit unang nagsalita si Lance. "Boss," pagsisimula ni Lance, bahagya siyang napayuko, hindi makatingin ng diretsyo. "I am so sorry kung nasaktan kita." Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-aalala. "I really didn't know na you're falling for me." Napahawak siya sa kanyang batok. Halatang hirap na hirap hanapin ang tamang mga salita. "I am so sorry for giving you mixed signals." Napabuntong hininga si Bambi. Tahimik niyang ibinaba ang folder na hawak sa reception counter bago dahan-dahang tumingin kay Lance. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang itago. "Partly," mahina niyang sagot. "Kasalanan ko rin naman." Napatingin si Lance sa kanya. "Masyado akong nag-assume," patuloy ni Bambi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sino ba naman ako para ibigin ng isang katulad mo, di ba?" Agad na umiling si Lance, ang kanyang mga mata ay nagmamakawa. "Huwag mong sabihin yan, boss." "Bakit?" Kalmado nitong tanong. "Hindi ba totoo naman?" Hindi nakasagot si Lance. Ang kanyang mga salita ay tila nabuhol sa kanyang lalamunan. Marahan siyang humakbang palapit. Umaasang ang kanyang presensya ay makakapagpabago ng daloy ng usapan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, nagsalitang muli si Bambi. "Huwag," agad na huminto si Lance. "Huwag ka nang lumapit." Dahan-dahang bumaba ang mga kamay ni Lance. Ang kanyang tindig ay tila biglang nanghina. "Huwag ka na ring magpakita sa akin, Lance." Mahinahon ngunit matigas na sabi ni Bambi. Bawat pantig ay mabigat, tumatagos sa katahimikan. "I mean, huwag ka nang bumisita rito if you don't mean business." Napayuko si Lance. Ang bigat ng mga salita ay tila isang latay na tumatama sa kanya. "At tungkol sa sinabi ko kagabi," huminga ng malalim si Bambi bago tumingin ng diretso sa mga mata nito. "We are not friends."
Napatitig lamang si Lance sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kumikirot ng napakatindi sa loob ng kanyang dibdib. Dapat ay tanggap niya iyon. Siya ang nakasakit. Siya ang humingi ng tawad. Ngunit bakit tila mas masakit ang mga salitang ito kaysa anumang bagay? Huwag mo nang isipin ang nangyari, Lance. Natanggap ko na, pagpapatuloy ni Bambi. Tinanggap ko na ring wala ka namang kasalanan. Mapait siyang ngumiti. Naging mabait ka lang. Ako ang naglagay ng ibang kahulugan sa lahat. Napayo ko ulit si Lance. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang magsalita. Ang bawat katotohanang lumalabas sa bibig ni Bambi ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nabalot muli ng katahimikan ang reception area. Pareho silang walang imik. Parehong hindi magawang tumingin ng diretsyo sa isa't isa. Hanggang sa ding! Ang tunog ng pagbukas ng salaming pinto ay bumasag sa mabigat na katahimikan sa loob ng opisina. Sabay na napalingon sina Bambi at Lance sa entrada. Isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang pumasok. May nakapaskil na mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Si Dylan King. Suot nito isang sky blue polo shirt na bahagyang nakatiklop ang manggas hanggang siko na bumagay sa kanyang straight cut na pantalon. Simple ang kanyang kasuotan ngunit hindi nito maitatago ang tindig at karisma na tila may tatak na pamilyang King. Sa kanyang kanang kamay may hawak siyang napakalaking bouquet ng mamahaling pulang rosas at sa kaliwa naman ay isang eleganteng kahon ng imported na chocolate. Halos sabay na mapakunot ang noo ni Lance at Bambi. Kuya Dylan? Gulat na sabi ni Lance. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka. Anong ginagawa mo rito at bakit may dala kang hindi na niya natapos ang sasabihin? Bunso, nandito ka pala, nakangiting wika ni Dylan bago saglit na tumingin kay Lance at mabilis na ibinaling ang buong atensyon kay Bambi. I'm here para ibigay ang mga ito kay Bambi. Tuluyang napawang ang bibig nito sa gulat. Good afternoon, Chut, masayang bati ni Dylan habang inilahad ang bulaklak at chocolate. I hope hindi ako nakaka-disturb. Hindi gumalaw si Bambi. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kilay. Isang reaksyong puno ng pagdududa. What for, Mr. King? Malamig niyang tanong. Nang titrip ka ba? Napatingin si Lance kay Bambi. Pamilyar na pamilyar sa kanyang ekspresyon na iyon. Ang mataray na tono, ang pagtaas ng kilay at ang kamalditahang dati ay siya lamang ang laging nakakatanggap. Ngunit ngayon, ibang lalaki na ang pinupukol ni Bambi ng ganoong reaksyon. Tila may kumirot kung ano sa kanyang dibdib. Isang emosyong hindi niya agad mapangalanan. Bahagyang natawa si Dylan. No? Then what's the meaning of this? Shoot, kalmado at mapangakit ang tono ni Dylan. Please accept this. At bakit? Gusto ko lang makipagkaibigan, sagot ni Dylan. Nag-isip siya kunwari sabay kamot sa batok. At later on, bahagya siyang ngumiti. Ligawan na rin kita. Nang laki ang mga mata ni Bambi. Ano? Kasabay ng malakas na reaksyon ni Bambi, bahagyang bumukas ang pinto ng opisina. Napasilip sina Lovely at ang dalawang staff. Nagkatinginan ng tatlo. Halatang narinig ang huling sinabi ni Dylan. Maging si Lovely ay hindi mapigilang mapataas ang kilay sa gulat. Samantala, si Lance ay nanatiling nakatitig sa kanyang kuya bago dahan-dahang ibinalik ang tingin kay Bambi. Naroon pa rin ang inis, naroon pa rin ang pag-irap. Ang kamalditahang dati ay sa kanya lamang nakalaan. Ngunit ngayon, may ibang lalaki nang nakapagpapalabas ng ganoong panig ni Bambi. Sa unang pagkakataon, tahimik na naikuyom ni Lance ang kanyang kamao sa gilid ng kanyang pantalon. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, ngunit may isang bagay siyang tiyak. Hindi niya gusto ang eksenang nasa harapan niya. Tahimik lamang na nakatayo si Lance. Ngayon nakikita niya ang kuya niyang si Dylan na walang pag-aalinlangang ipinapakita ang malinaw na intensyon nito. Hindi niya maiwasang balikan ang mga nakaraang buwan. Ang bawat simpleng pag-aalala, ang bawat mensaheng ipinapadala niya, ang mga pagkakataong kusa niyang hinahanap ang presensya ni Bambi at ang mga sandaling gusto lang niyang makasama ito ng walang malalim na dahilan. Noon,
Inakala niyang normal lang ang lahat ng iyon, bahagi lamang ng isang malalim na pagkakaibigan. Ngunit ngayon, sa harap ng katotohanang may ibang lalaking naglalakas loob na magpahayag ng nararamdaman para sa boss niya, ay tila hindi na siya sigurado. Kung normal lamang ang lahat ng iyon, bakit tila may kung anong matalim na kumikirot sa kanyang dibdib? Bakit parang may bumabara sa kanyang lalamunan habang nakikita niyang may ibang lalaking sumusubok na abutin ang puwang na dati akala niya ay kanya lamang? Hindi niya mahanap ang sagot at marahil hindi pa iyon ang tamang tanong na dapat niyang harapin. Dahil sa gitna ng pagkalito at ng nabubuong hindi maintindihang pakiramdam sa kanyang kalooban, ang mas mahalaga at mas nakakatakot na tanong na pilit niyang iniiwasan ay, kailan pa ito nagsimula?